So, pag-uusapan po natin ngayong gabi ay yung about human dignity. Alam nyo ba, isa yan sa mga pinag-uusapan sa larangan ng mga philosophy sa 20th century. Yung issue about the dignity of man. What is human dignity and what gives us dignity? Yan po yung mga discussions ng mga matatalinong mga tao. Kasi ang dignity ba ay ito ba ay inherent o tinatawag na intrinsic sa tao, or ito ay something na extrinsic na para bang bestowed upon us? Ang problema kasi ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang mga tao, they keep on denying God. Ang mga tao ay sinasabi nila walang Diyos. And yet, kiniklaim nila, they are claiming, they are demanding for human rights, for virtues and dignity. And yet, they disown God. So, yun po yung mga irony sa pag-uusapan po natin ngayong gabi. Kasi ang mga tao naniniwala sila na dahil sa kanyang unbelief, ang tao ay product lamang ng Big Bang, or tayo ay accidentally lang na na-develop through the process o yung tinatawag na evolution. Kumbaga, kung tayo, ang tao, ay nanggaling lang sa Big Bang, ibig sabihin para lang tayong stardust, product of chance, accidental result ng evolution, na buo mula doon sa pagsabog na yun, na tawag nilang Big Bang. So nagkaroon yung mga stardust, yung mga debris ng pagsabog na yon, ay nabuo yun by chance through chemical process, and then applying yung tinatawag nilang million or billions of years na develop, and then naging earth, and then nagkaroon tayo ng atmosphere, nagkaroon tayo ng buhay, from non-living things nagkaroon ng living things, Yun po yung ganun po yung idea ng Big Bang. So kung tayo, mga kapatid, ay produkto lamang ng Big Bang, or tayo ay galing lamang sa stardust na wala siyang meaning, walang purpose, tayo ay para bang accident lang, and then bakit pa tayo magki-claim ng human dignity? So yan po ay matinding discussion sa larangan ng philosophy. Bakit nga ba tayo may dignity? Bakit ang tao they demand human dignity? Tignan ninyo yung mga taong dinidisown nila si God. Tignan ninyo the way they think, the way they formulate yung ideas nila. They are trying to explain the origin of man. Ang sabi nila, ito yung mga secular humanist, sabi nila, kung titignan nyo po yung diagram, yung picture, yung saan nanggaling yung tao, doon siya nanggaling sa isang bakterya lang na tinatawag na protist. Para po yung yung tinatawag nilang algae. Para lang siyang isang bakterya na maliit lang, nag-evolve. So isipin nyo, from stardust, kung totoo, kung totoo yung idea nila ng Big Bang, so tayo ay nabuo tayo galing sa stardust, and then nagkaroon ng living thing. Ito kasing bacteria, living thing na ito Itong protist na to. So nag-evolve through millions and billions of years. Yan. Nakita nyo yung tree, kung saan paano napunta yung tao. Kamag-anak niya yung gorilla, yung kabayo, yan. Yung mga isda, yan. So, nakita nyo, papaano mag-isip ang isang taong walang Diyos. Pag binura mo talaga si God sa eksena, stupidity talaga ang kahihinatnan. So, nakita nyo yung pagkakadrawing na yan. Sabi nga ng mga secular na humanist, sabi nila, they define what is a man.
Sabi nila, that man is a conceived now as a grown-up germ. Bakit po nila nasabi na grown-up germ? Kasi galing nga lang tayo doon sa may protist na yan, yung sa may pinakababa. Isang bakterya lang tayo, para lang tayong isang germ. Grown up. So, biro mo, no, kung ikaw tawagin kang ganyan, no, parang nakakababa ng pagkatao. Kasi nga, why? Kasi nga ganun nga talaga sila mag-isip eh. Wala namang meaning eh, wala namang purpose ang life. Kasi nga galing lang tayo sa stardust. Kaya sabi nila, we are just a grown-up germ. Na-develop lang tayo. Who is sitting on one wheel, one cog of the one wheel of a vast cosmic machine that is destined for annihilation. Tignan ninyo mga kapatid yung formulation nila, ng ideas nila, yung mga terminology na ginagamit nila. Kasi kaya ganyan po sila magsalita kasi nga wala namang talagang meaning ang life. Insignificant yung ating importante kasi mga kapatid yung pinag-uusapan dito yung origin ng tao. Kung ikaw ang origin mo ay meron kang something great, no? Kung nakikita mo ang origin ng tao ay galing sa Diyos, of course there is meaning, there is purpose ang buhay. So therefore yung destiny mo ay meron ding kabuluhan. Kaso hindi ganoon yung nakikita nitong mga hyper-evolutionist, itong mga humanist, itong mga tinatawag na naturalist. Iba sila mag-isip. Sabi nila, man is a cosmic accident lang. Cosmic accident. Yun nga sabi natin na Big Bang, ano? Stardust sa universe. Cosmic accident lang ang tao, ang pagkakalika sa tao. Hindi talaga siya purposely na ginawa. Contrary doon sa claim ng Bible na ang Diyos ginawa talaga ang tao according to His own image and likeness. Ang taong walang Diyos, ganito sila magpaliwanag. Kaya nga, makikita mo yung stupidity nila, yung absurdity ng kailang idea. Ganito mag-isip ang mga taong walang Diyos. Man is just a cosmic accident who has emerged from a slime with no intrinsic dignity. And then ngayon magkiklaim sila ng human dignity. Ganyan nga yung paliwanag nila. Galing lang tayo sa slime eh. Galing lang tayo sa germ. Galing lang tayo sa isang bakterya. With no intrinsic dignity, no eternal purpose, and he lives his life and is moving toward the abyss of annihilation. So doon papunta yung tao kasi nag-umpisa siya, yung kanyang origin is insignificant. So therefore, ang nakikita nila yung end is insignificant din. So nakita nyo, yung kung gaano, ganito kapangit yung idea ng taong walang Diyos. Kaya nga napakapalad natin mga kapatid na tayo tinawag ng Panginoon at hindi lamang tayo niligtas ng Panginoon eh. Binigyan niya tayo ng pagkaunawa kung gaano kaganda ang plano ng Diyos, kung gaano ka-meaningful ang life na pinagkaloob niya sa atin. It has a purpose. It has a meaning. Okay? So, kaya nga, yun nga isang kaya nga ito ay malaking debate sa larangan ng philosophy. So ngayon, bakit ka pa kung galing ka rin lang sa, kung ikaw ay a cosmic accident ka lang, bakit ka pa magpiplead ng human rights? 'Di ba? Bakit ka pa magpiplead ng justice, ng fairness? 'Di ba? Ito ay contradicting mismo sa definition nila, no intrinsic dignity kasi galing ka lang sa slime. 'Di ba? Yan ang mga inconsistency sa kanilang mga paliwanag. Okay. So, tatandaan po natin meron kasi tinatawag na two poles of human existence, which is the origin and the destiny. Yan po yung importanteng existence ng tao. So kung yung origin mo, naniniwala ka na ikaw ay ginawa ng Panginoon
And definitely yung destiny mo has a meaning also. Okay. So ngayon, tingnan pa natin yung kanilang ah, mga ideas. Itong mechanistic determinist, ito po yung mga tinatawag na naturalist. So, walang Diyos sa kanilang mga explanations. At iba pa itong grupo nitong hyper-evolutionist. Ito po yung mga grupo, iba't ibang grupo ng mga tinatawag na atheist. So, they erase God from the equation. So, kaya nga, dahil nga sila, in-erase nila si God sa equation ng buhay, and then parang tayo ay nag-evolve lang somewhere, ganon. Sabi nila that human, animal, no, yan tawag sa atin, no? Kasi categorize ang tao sa animal. That human animal is the highest advance up a scale of life that emerged out of primordial slime. So yung kanina yung protest na pinag-uusapan. So ang tawag sa atin, human animal. Highest advance up, parang ganun lang yung ating, ganun din na describe kung ano ang tao. Humanity, sabi nila, the grown-up germ is the result of accidental cosmic forces. And the destiny of the human race is at the mercy of these indifferent, impersonal forces. So pag ikaw ganito ang philosophy mo, hindi ka naniniwala sa Diyos, ang end ng humanity is annihilation. Hindi niyo napapansin, mga kapatid, manood kayo ng movies. Karamihan sa mga movie makers o kaya yung mga gumagawa ng mga novels, mga directors, karamihan sa kanila mga producers ay atheist. Tignan ninyo ano yung mga patok na mga movie na ginagawa nila. Yung destruction of life, yung end of the world, ganon. Kasi wala silang makitang kasama yan sa mga art nila. Ini-express na doon yung end ng tao is vanity. Kasi nga, wala namang meaning, wala namang siyang purpose Galing lang siya, aksidente lang siya, cosmic accident lang siya. Kaya ganun kaya importante yon yung tinatawag nating two poles of existence. Yung origin as well as the destination. So kung ang tao ay galing lamang sa slime, ay destined siya for disintegration or annihilation, tinatawag nila. Wala silang mai-offer na magandang paliwanag about the meaning of life except annihilation or disorganization in the end. Ganun lang po sila, no? Meron din silang explanation about, kasi alam nila mahalaga yung moral, no? So, yun yung nakakatawa, no? They are claiming for morality. They are claiming for virtues. And yet they deny God. Alam nyo ba, mga kapatid, lahat ng virtues ay galing sa Diyos. Kasi si God ang sa kanya yun galing lahat ng yun Ang mga atheists, they borrowed it from God. They borrowed it from the Bible. Yung kiniklaim nilang virtues. For example, love. Pero dinistort nila ang meaning. Alam nila na mahalaga ang faithfulness. Alam nila na mahalaga yung salitang respect o yung honor. Pero kung ikaw ay cosmic accident ka lang, walang ganong term kasi nga, mismo sa definition nila, insignificant ang tao. Okay? Bakit pa tayo magkiklaim ng moral? So ngayon, kung ganun ang case, kung wala talagang Diyos at tayo produkto lamang ng cosmic accident, bakit pa sinasabi natin masama ang rape? Di ba? Bakit tayo magkiklaim ng morality? Bakit pa tayo magkiklaim ng what is right and what is wrong? Galing lang naman tayo sa cosmic accident. So nakita nyo yung absurdity ng idea? Pag binura mo talaga si God sa eksena, ang tao magiging bobo talaga siya. Mawawala talaga siya. Insanity talagang kauwian ng tao. Nakita nyo yung ito matatalinong tao ito Matatalinong tao ito, itong mga nagsusulat nito. And yet, kitang-kita mo yung kailang kamangmangan. Di ba? Chaos ang kailang idea. So,
Ito pa, ito po ay si Desmond Morris. Author siya. Siya po ay isang zoologist. Talagang kilala po yan ah, sa larangan ng zoology. Siya po ay meron po siyang ginawang study ng human animal, no? Human animal ang kanyang tawag sa tao. That was in 1967. Bata pa ako, mga 4 years old pa lang ako niyan. Sabi ni Desmond Morris, he looks at humans as a species of monkeys and apes in the context of evolution and compares them to other animals. Kasi nga human animals nga ang tawag sa atin eh. So out of 193 species of primates, yung mga unggoy, human o tinatawag nating Homo sapiens differs from all the rest of the primates because he alone is not covered with thick growth hair or fur from head to toe. Di ba? Siya lang daw sa lahat ng mga human animals, sabi nito ito po yan to, zoologist to ha. Mga scientist po ito, hindi po ito mga pipitsuging tao na sa tabi-tabi lang. Ito po ay zoologist. Pero kita nyo, no? Kitang-kita mo yung kamangmangan niya, no? Sinasabi niya na ang tao ay human animal and yet, hindi niya malang nakita bakit ang tao, na-observe niya naman yung tao, kakaiba siya. Siya lang yung hindi covered ng balahibo. He alone among the primates in artificial articles of clothing. Hindi po ba? At na-observe niya rin na ang Homo sapiens have the largest brains of all the higher primates. Kakaiba talaga yung tao. Bukod sa wala siyang balahibo from head to toe, malaki yung kanyang utak. 'Di ba no? Hindi nila makita-kita yung yung truth. Talagang nabalot na ng kasinungalingan ng kanilang mga puso't isipan. Binulag na sila ng kanilang mga unbelief. 'Di ba? Lahat kasi mga ibon, may mga feathers. Ang mga hayop may mga fur or kaya balahibo. Hindi ba? Tapos itong tinatawag nilang tao, yung tinatawag nilang human animal, ay napakatalino naman na nakaimbento ng sinulid at saka karayom na sila yung unang-unang gumawa ng dressmaking industry. Di ba? Napaka-absurd. So makikita nyo mga kapatid, itong mga taong ito, they try to erase God. Nag-start sila, dinisown nila ang Bible kasi ang Bible ay testimony ng Diyos yan about the creation. Na ang tao ay ginawa talaga purposely in the image of God. Hindi siya nag-evolve. Kung mababasa nyo ang Genesis, ang lahat, ang tao, ang hayop, ang isda, ang mga ibon, they were created according to its kind. According to its kind, ginawa ng Diyos ang tao. And then pipilitin itong mga taong ito na hindi naniniwala sa Diyos, pipilitin nila na sabihin nilang mali. And then mag-start sila from the scratch. And then they will try to explain things. So ngayon, ang resulta ng kailang mga observation is absurdity, foolishness. Amen? Ang tao, tatandaan natin, especially created by God. Ang tao ay kakaiba siya sa lahat ng mga hayop kasi ang tao lang ang ginawa of all creatures. Siya lang yung ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang mga hayop, hindi po ginawa ayon sa wangis ng Panginoon. Ibang-iba talaga ang tao. Ang tao, he possesses wisdom, ingenuity, the quality of being clever, creativeness, napaka-inventive ng tao, napakataas ng kanyang intelligence. Hindi po siya hayop, mga kapatid. Siya po ay tao according to the Bible. Kaya kung papaniwalaan mo ang biblical testimony, mas accurate. Kita nyo nung unang panahon, pag ang tao kasi
nag ini, tinanggal mo si God sa idea. For example noon, no, hindi na pinapaniwala ng Bible. So nag-speculate sila kung ano ang itsura ng daigdig. Sa kanilang speculations, ang earth daw ay flat. At dahil sa ganung paniniwala, ang earth is flat, natatakot silang mag-voyage, mag-explore sa dagat, sa malayo, kasi baka mahulog sila sa gilid. Samantalang sa may Bible, it was written in the book of Isaiah na ang earth is round. So nakita nyo, no? Kung paniniwalaan mo lang ang Bible, mas madaling maintindihan kaysa sa mag-apuhap ka pa ng paliwanag kung saan-saan na ang kalalabasan ay foolishness, stupidity. Okay? So, tignan ninyo, no, tignan po natin yung human composition, yung ating chemical composition ng human body. Kasi kung titignan mo kung talagang ang tao, kaya sabi nga nila human animal eh. Bakit? Kasi tignan nyo yung ang chemistry. Yan po ang bumubuo sa tao. Pag-uusapan natin ng chemistry. Si Sister Lina yata, siya, no? Major in chemistry. So, alam niya ito. Ito yung component ng tao. Yan ang bumubuo sa tao. Oxygen, marami siyang oxygen, 65%. Carbon, 18.5%. Hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium. So, 35% ng kanyang body weight ay yan, calcium, phosphorus, potassium, sodium, chlorine, magnesium, sulfur. So ito po yung pinaka-summary. Ang tubig sa katawan ng tao is 62%, protein 16%, ang taba niya 16%, sa normal average na tao to ha, mineral 6%, carbohydrates 1%. So isipin nyo, no, ganyan lang ang tao in terms of chemical. So, kung wala yung purpose ng Diyos, ganyan lang tao. Nangangahulugan talaga na parehas lang siya ng hayop. Kasi yan din ang chemical composition ng hayop eh. Parehas lang. Amen? So, kaya nga, yun yung beauty, mga kapatid. If you believe the Bible, if you believe the testimony of the Bible, you are more than chemical composition. Ang tao ay specially created ng Panginoon. Alam nyo ba ang tao, kasi siya yung pinakahuli-huling ginawa ng Diyos in the 6th day? Matapos siyang gawin ng lahat ng bagay, pinakahuli niyang ginawa ang tao. Talaga naman kasi, ang tao kasi ang pinaka-climax. Ang tao ang pinaka-obra maestra ng Diyos. Ang mga hayop, it is beautiful. Ang mga halaman, it is beautiful. Mga amazing. Sa dami ng creatures na ginawa ng Panginoon. Pero pagdating ang tao, kakaiba talaga ang tao. Sa kanyang talino, sa kanyang abilidad. Grabe ang tao. Amen? Ibang-iba, why? Bakit? What makes man unique? Kasi he is created in the image of God. Yan po ang pagkakaiba yan po ang kung bakit merong human dignity ang tao. Kasi he bears the image of God. Yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, tignan mo kung ano ang resulta. Ano ang effect sa kanya? Pag sinabi niya ang tao ay ang tao galing lamang sa sa stardust, tignan mo to. Ito si Hitler. Bakit parang napaka-trivial lang sa kanyang pumatay? Milyon-milyon ang pinapatay ng taong ito ng World War II. Tignan niyo yung mga Jews, talagang sa Jews lang 6 million ang kanyang pinatay. Systematically, sa iba't ibang klaseng paraan pinagpapatay niya. Sa sobrang dami. Meron yung sa gas chamber, meron yung mga firing squad, meron yung sa hunger, iba't ibang klaseng systematic killing ang ginawa nito ni Hitler. Bakit? Kasi siya ay avid fan ni Friedrich Nietzsche. Kung kilala niyo yun, no?
Iyon po isang atheist. Ang kanyang mga writings about death to God. Yan yung kanyang idol, si Friedrich Nietzsche. Isang taong naniniwala sa Diyos. So kaya ganyan ngayon ang epekto sa kanya. Pag ang tao na walang Diyos, na luklok sa kapangyarihan, ganyan ang resulta. Grabe ang pinapatay niya. Meron sa gas chamber, poisoning, firing squad, hunger, burning, human experiments, and other forms of systematic killing. Grabe itong si Hitler. Ngayon, tignan po natin ang definition ng mundo about human dignity. Paano nila dinidefine ang human dignity? Ito. Basically, sabi nila, human dignity is man's sense worth of value and importance and honor. So, ganyan nila tinitignan kung ano ang human dignity. Ito po yung secular definition, hindi po ito biblical definition. Kasi sa atin, naniniwala tayo as Christians na meron lang tayong human dignity kung kikilalanin natin ang Diyos at kung tayo lalakad sa kanyang purpose sa pagkakalikha niya sa atin. Doon lang merong dignity. Okay? So, pero sa mundo, ganito nila dinidefine, no? Human dignity is man's sense of worth, value, importance, and honor. So, the original meaning of word, kung i-dissect mo pa yung kailang definition ng human dignity, establish that someone deserve respect because of their status, yung class, race, gender, religion, social standing or status, education, background, etc., etc. Parang ang ganda, no? Parang ang gandang pakinggan yung definition nila. Pero alam nyo ba, mga kapatid, itong humanistic definition na to ay nag-create ito ng injustices. Nag-create ito ng unequal societies kung saan ang discrimination ay rampant. Dahil nga sa, for example, yung sa classes ng tao, kinategorize nila ang tao. Yung mga puti, mas greater sila sa mga itim, di ba? Kaya sa India nga, meron silang 4 classes nung tinatawag nilang caste. Meron yung priestly caste, meron yung mga rulers, administrator, warriors, meron yung artisans, merchants, tradesmen, farmers, at meron ding laborer, gano'n na mga classes. Dahil sa mga classes na ginawa ng tao, ito yung tinatawag sa definition nila, nag-create iyan ng discrimination kasi unequal treatment ng human dignity. Sila mismo, nag-create sila ng definition nila na sila mismo sumira doon sa pinakamimithi nilang human dignity. People who are assigned in a higher value get preferential treatment or abuses and tyranny. Kitang-kita natin yan. Lalo na po pagdating doon sa races ng tao. Kaya nga naging ugly ang slavery. Kasi iyon yung western form of slavery, which is tyranny. Punong-puno yan ng amang abuses. Para bang pag nabili mo yung tao, parang you have all the right na gawin mo na lahat ng kung anong gusto mo. Rapein mo ba yan? Kasi property mo na yan. That's wrong. Alam nyo ba sa may Bible meron ding slavery, pero ibang-iba. Hindi mo makikita yung abuses kasi it was governed by the law of God. Ang ganda ng slavery. To the point nga, actually ang mga slave doon may mga rights sila. Ang mga slave doon, meron silang may mga sahod din sila. Nasa may Bible yan makikita mo yan Hindi sila pwedeng abusuhin ng kailang mga amo. Actually po, pwede pa sila maging asawa ng amo nila. Sa may Bible, mababasa nyo yan To the point nga, meron nga doon pa sa may Bible na ayaw nang umalis ng slave sa bahay ng kanyang amo. Kasi meron lang certain years, kunyari 50 years. Pag nabili ka, so property ka ng Israelita,
Pero after 50 years, pagdating ng Jubilee, papalayain ka. So nakita niyo ang ganda ng ng Bible, ano? Ang ganda ng kaya nga nandoon yung human dignity. Pero dito sa definition ng tao, wala pong ganon. So kaya nga sa gender, no, yung gender na ginawa natin, nagkagulo-gulo yan eh. Sa religion, sa social standing o sa status na para bang mas privilege, no, yung mga taong kita niyo yung treatment ng mga Spanish sa atin. Ang tawag ng mga Spanish sa atin Indio. 'Di ba? So ganun po 'yan. Sa United Nation nung unang panahon naman eto tingnan mo, human dignity does not appear in the US Declaration of Independence or the Constitution. The phrase as we understand it today wasn't recognized until 1948, after World War II lang. Na-recognize yung word na human rights. The United Nations ratified the Universal Declaration of Human Rights noong 1948. Okay? Ito yung article number 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Ito ay definition ito ng walang Diyos. Definition ito ng UN, United Nations. Na para ba ang tao, porke pinanganak ka, porke tao ka na pinanganak, ay meron ka ng inherent na dignity. So, mga kapatid, tandaan niyo po, ang dignity natin ay nanggagaling lamang sa Panginoon at sa purpose ng Panginoon sa pagkakalikha niya sa atin. Okay? So, kaya nga yung tanong na, what gives us worth or value? At ito, nag-fail ang any human institution to explain kung ano talaga nang bibigay sa atin. Bakit tayo merong value? Is it because you are a human being? If man was only a product of cosmic dust, according to the humanists, then man has no value, no meaning, no purpose, and no future. If man was just a grown-up germ, gaya nga ng explanation kanina, according to the evolutionist, then why do we plead for human dignity? Pero ang Bible, alam nyo, ang Bible lang nakapagbigay sa atin ng very clear answer kung bakit merong dignity ang tao. It has something to do with the origin of man. Okay? If man was created by God in His image and likeness, then man has true value, morality, significance, purpose, meaning, and definite future and destination. So lahat ng idea ng mga unbeliever about these things, value, morality, significance, purpose, meaning, lahat ng mga claim na yan ay they just borrowed it from Christian idea. Kasi galing ka lang naman sa cosmic accident Wala namang ganun ang cosmic accident. Wala namang value, walang morality, walang significance, walang purpose. Only in the Bible mo lang makikita yan. Kaya obvious na obvious, hiniram lang nila yan. Hindi niyo ba napapansin mga kapatid, even sa mga grupo ng mga gang, sa grupo ng mga sindikato, nagkiklaim din sila ng virtue tulad ng faithfulness. Gusto ng mastermind, yung pinaka-boss nila, na pag nagnakaw sila ng bangko o kidnap for ransom, gusto nila maging faithful yung mga tao nila sa kanila. So nagkiklaim, saan galing yung faithfulness? Tapos magkiklaim sila, magsabi ka ng totoo. Bakit? Ikaw ba, minsan pag-uusapan natin to, Kasi may mga ibang mga Kristiyano, distorted din yung idea nila about sa mga virtues. Yung tao bang sinungaling, pwede ba siyang mag-claim sa'yo ng katotohanan? Yung taong murderer, o yung taong unjust, pwede ba siyang mag-claim sa'yo ng justice?
Tatandaan ninyo, lahat ng ito na mga magagandang virtue ay galing lamang sa Panginoon at tayo na mga creatures niya ay liable lamang sa Diyos na pinagmulan nito. Amen? Ang may claim lang sa atin ng truth, walang iba kung hindi si God. Kasi siya ang pinagmulan. Ang mga virtues na ito, it was written in His law, at ito ay commandment ng Diyos sa atin, sapagkat if we walk according to these laws, ay nire-represent nito yung character ng ating Diyos. Tulad ng truth, faithfulness, justice, righteousness, lahat ng ito ay character ito ng ating Diyos. Ang mundo nanghihiram lang sila. Wala silang sariling definition yan kasi stardust lang sila, cosmic accident lang sila, grown-up germ lang sila. Wala silang claim sa value ng life ng tao. So lahat ngayon ang pinopropose nila na definition nila ay hiram lang sa mga Kristiyano. Tatandaan niyo po yan. Sa Psalms chapter 8, napakaganda. Sabi rito, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who have displayed your splendor above the heavens. And when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. Ang sabi niya, what is the man? What is man? That you take thought of him, and the Son of Man that you care of him. So si King David, amazed na amazed siya sa grace of God. Amazed na amazed siya sa greatness ng Diyos kasi grabe yung kalawakan, yung napaka-majestic ng creation. It is beautiful sa pinagmamasdan ni King David. And then sabi niya, yung isang star na nakikita mo sa iyong mata ay possible na isang galaxy yan. Ganon ka-amazing, yung universe na nilikha ng Panginoon. Napaka-vast, magnificent. And then sabi ni King David, napaka mind-blowing itong creation ng Diyos. Na kung titignan mo ang tao, parang insignificant siya in comparison sa creation ng Diyos, sa vastness ng universe. Kaya nga sinabi niya, what is man that you are so mindful of him? Sino nga ba ang tao para pag-ukulan niya ng pansin? Siya ba ay dakila dahil siya ay tao? No. Pero kita mo ang purpose ng Panginoon sa may verse 5. Yet you made him a little lower than angels, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Kaya nga mangliliit ka mga kapatid, kung maintindihan mo talaga kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Yung ating kalagayan, mga kapatid. All by the grace of God. Kahit pa noong una, originally nung ginawa ng Diyos ang tao, it was grace of God na ginawa niya ang tao na kakaiba sa lahat ng creatures. It was the grace of God na ang tao ay gagawin niyang pinaka-image niya na magre-reflect ng kung sino ang Diyos sa mundong ito. Isipin niyo yun. It is by the grace of God. Magpahanggang ngayon na tinubos niya tayo. Lagi yung parang iisipin yun, sino ang tao? Sino ba ako? Ako ba am I somebody? Meron bang special sa aking katauhan? Wala Isipin mo, tinubos ka pa rin ng Panginoon despite ng ating lawlessness, despite ng ating immoral na pamumuhay. Napakarumi ng ating mga labi, ng ating isip. And yet, inisip pa rin tayo ng Panginoon. Kaya tayo naririto.
Ako, sa tingin nyo ba, mga kapatid, makapagtuturo ako dahil ako ay dakilang tao? Hindi. Ang sama ng pinanggalingan ko. Marumi ang aking pinanggalingan na buhay. And yet, ngayon nagtuturo ako ngayon sa inyong mga harapan. Sino ako? Ako ba'y mas dakila kaysa sa inyo? Hindi po. Kung ano man po ang nakikita nyo ngayon sa akin, ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Pero kung ako sa ganang akin, walang special about me. Nagkaroon lang ako ng value. Nagkaroon lamang ako ng honor. Nagkaroon lamang ako ng dignity dahil sa calling ng Diyos sa akin. At ganun din kayo mga kapatid. Doon lang tayo nagkakaroon ng meaning, ng purpose. Pag kinilala mo ang Diyos na iyong creator. If you humble yourselves before Him, doon mo lang makikita ang meaning ng life. Biruin mo, binigyan tayo ng power and authority. Tayo nga, nalustay na natin lahat-lahat sa buhay natin because of our rebellious living. And yet, pinatawad tayo ng Panginoon. Originally, pagmamayari na tayo ng Panginoon, and then nung nagkasala tayo, sinold out natin yung ating buhay sa kasalanan, and then God redeemed us for the second time. Kaya nga 2 beses tayong pagmamayari ng Panginoon eh. 2 beses tayong pagmamayari ng Panginoon. And still, He crowned us with glory and majesty. Binigyan niya tayo ng power and authority na pamahalaan ng lahat ng ginawa ng Panginoon. Hinilagay niya ito sa ating panan. Kaya nga ang sabi ni David, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Hindi tao ang dakila, kung hindi ang Diyos ang dakila. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na lumikha sa atin, siya ang dakila, hindi tayo mga kapatid. Kaya nga ako, magpahanggang ngayon, I was amazed. I'm still amazed of the mercy of God. Yung laki ng kanyang habag sa aking buhay. Na kaya ako nag-exist ngayon ay dahil sa kanya. Tignan niyo yung purpose ng Panginoon. Ito ang nagbigay sa atin ng dignity. Nung ginawa tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo sa kanyang image. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan to rule over all the creation. Kakaiba ang tao. Siya yung tinatawag na imago Dei. He was created in God's image, in righteousness, and holiness, in knowledge. Kakaiba ang knowledge ng tao eh. Saan ka nakakita ng tao na may capacity siya na makapag-imagine ng mga bagay, makapag-create sa kanyang imahinasyon. Grabe ang creativeness ng isip ng tao. Yung pagkakalikha ng computer, ng mga machines, napakataas, saan galing lahat ng karunungan na yan? Walang ganyan ng ibang creation. Ang tao lang. And He is called to exercise dominion, to subdue the earth. At ganun nga ang nangyayari. We subdue all the creations dahil binigyan tayo ng Diyos ng karapatan to do it. Amen? Kakaiba ang tao. Hindi po siya human animal gaya ng tawag ng mga walang Diyos. Man was created uniquely with a capacity to mirror and to reflect the character of God into this world. Kaya nga tawag sa atin, ilaw ng sanlibutan. Amen? That's beautiful. Makikita mo lang ang beauty ng life. Pag if we fit ourselves according to the testimony of the Bible, with the capacity and duty to manifest God, to show what God is like to all creatures. Tignan ninyo, no? Ano-ano yung mga karakter ng Diyos na we are capable to reflect it to this world, tulad ng love. Ang mga hayop ba, alam ba nila ang love? How about justice and righteousness? They don't know that. How about mercy and compassion? Tao lang meron yan. How about joy, peace? Tao lang may taglan yan. Lahat ng iyan ay galing sa Diyos na nagbibigay sa atin ng glory, na nagbibigay sa atin ng dignity. Long-suffering, goodness, kindness, patience, faithfulness, gentleness, forbearance, self-control, knowledge, etc., etc. Tayo lang
of all the creatures of God ang may capacity to reflect that, to mirror that on this earth sa lahat ng creation. Tayo lang ang may kakaibang skills, abilities, potentialities, napakataas ng reasoning natin, ng ating mga argumentations, ng ating mga philosophies. Amen? In terms of profession, business, kakaiba talaga ang tao. Okay? So yan po kasi, and this is the first basis of man's dignity. This sets man apart from every creature. Kasi tayo lang ang may capacity. Yan pong ibig sabihin ng imago Dei. We have the capacity to mirror God here on earth and to all other creatures. Doon lang nagkakaroon ng human dignity. But if man departs from this original purpose, from this design, he is nothing. Amen? If man denies God, he is nothing. Amen? Tignan niyo itong mga verses na to. Yan po ay nagpatotoo ng kung papaano tayo ay binigyan ng Diyos ng dignity sa pamamagitan ng pagkakaloob niya sa atin ng kapangyarihan, the power and authority. Nung pumasok ang kasalanan, dinistort niya ang lahat ng yan, na-pervert ang pag-exercise natin ng power and authority. Supposedly, yan ay binigay ng Diyos for godly dominion. At kung hindi nyo napapansin, pag ang isang ruler ay righteous, for example, si Vico Soto, di ba? Righteous yung kanyang rule. So nakita nyo, nadidignify pati yung office na daladala niya. Pero pag ang, kunyari, senador o congressman, governor or mayor ay corrupt, siya'y nagdadala ng dishonor sa office na yon. Amen? Kaya malaking bagay mga kapatid, kung tayo ay nag-fit sa purpose ng Panginoon sa pagkakatawag niya sa atin, ginamit natin sa tama yung mga binigay ng Panginoon sa atin, nadidignify pati yung office kung saan tayo nag-exercise ng ating dominion. Amen? Ang tao ay ginawa ng Diyos as vice-regent, a deputy regent, a person who acts in the place of a ruler, governor, or sovereign. Si God ang naglagay sa atin to administer the whole creation in justice and in righteousness and in holiness. Amen? So ngayon, ibig sabihin yung ating pong dignity, hindi po to inherent dahil tayo ay tao. Pinanganak kang tao, mayroon ka ng inherent or intrinsic dignity. Ang ating dignity, intrinsic in a sense na kung kikilalanin natin ang Diyos na siyang pinanggalingan ng ating dignity, na siya yung lumikha sa atin. Pero kung if we disown God, if we deny Him, wala tayong karapatan at mag-claim ng any form of dignity. God's image and calling gives man his worth, value, significance, honor, respect. Yun lamang. Dignity was shown only if God's character is manifested in us. We are dignified if we function as light into this world, displaying the goodness and kindness and righteousness of God. Man is also dignified if he exercises his calling in the field of our profession in faithfulness, truthfulness, dedication, orderliness, knowledge, creativity, administering righteousness and justice in all his endeavors. Obserbahan niyo mga kapatid, kunyari ikaw empleyado ka. 10 kayong empleyado, yung siyam na empleyado ay puro ungodly. Naghihintay lang ng sahod, hindi ginagawa ng tamang trabaho. Pero ikaw na Kristiyano, isa ka doon sa empleyado na nagkatrabaho, ginagawa mo ng tamang trabaho mo, hindi dahil para lamang sumahod, kung hindi because you fear God.
Kitang-kita yung honor, yung dignity. Pati yung field, yung office na kung saan ka pinagkatiwalaan ay nadidignify lahat ng iyon. Amen? Tatandaan natin, we are designed, God created us to glorify God. Kaya wag niyong gagamitin ang katawan na ito for selfish ambition, for selfish gain, for selfish motive. Instead, glorify God. Bakit ka may dila? Bakit ginawa ni God ang dila mo? Isipin mo yan, kapatid. Yan ba ay para mangbalahura ka? Para ba laitin mo ang mga kapwa mo? Para ba gamitin yan sa mga green jokes? Gamitin natin ang dila to glorify God. Bakit kami mga mata, kapatid? I-glorify mo ang Diyos dyan. Kasi itong katawan na to ay katawan ito na binigay ng Diyos. In-entrust lang to ng Diyos sa atin. And God must be dignified in this body. So if God is dignified, we also dignified. Amen? I-glorify natin si God sa katawan na to. Bakit tayo may kamay? Bakit tayo may talento? Bakit tayo may intelligence? Bakit tayo may ganito? Bakit tayo may property? Bakit tayo may possessions? Bakit tayo may authority? Lahat ng ito is for the glory of God. Amen. Ang nagdadala lang ng pangit, ng destruction, ay pagpumasok na ang kasalanan sa buhay ng tao. Ano ang binubunga ng kasalanan? For example, itong katawan na ito, supposedly dapat mag-glorify si God. Ginamit mo sa pakikiapid. So ano ang magiging effect sa body na binigyan ng Panginoon sa iyo? Of course, shame, disgrace, dishonor, indignity. Kasi lahat ng iyon ay kabaliktaran ng tinatawag na human dignity. Amen? If we no longer function as bearer of God's image and no longer glorify God in our body, we strip off ourselves with dignity. Tayo na rin mismo ang naguhubad ng dignity. We bring disgrace to ourselves. Then one day we will reap the fruit of our own actions, which is shame and humiliation. Tatandaan po natin ang verse na ito. Ang katawan natin ay pagmamay-ari ng Panginoon. And it must be holy. Yan tayo, mga kapatid. Do it all, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. So lastly, dito po tayo mag-i-end, mga kapatid. Kaya nga ang admonition ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verses 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, ngayong tayo ay tinubos na ng Panginoon, noon nung nagkakasala tayo, we strip of ourselves of human dignity. But now God redeemed us, bought us. So we have to glorify God. We have to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God this time. This is your true and proper worship. Hindi yung magaling lang tayo sa church, pag every Sunday paiyak-iyak pa tayo, feel natin yung iyakan. Alam mo, iyan ang problema ngayon sa church, masyadong emotionalism. Ang goal ng worship is emotionalism. Hindi na yung truth about Christ. Na-replace na ng emotionalism. Mga kapatid, balikan natin yung what is reality. Si God ay napiplease kung tayo ay lumalakad, kung tayo ay dinideclare natin yung mga truth about Christ or yung mga truth about Him, kung ano yung ginawa niya para sa atin, rather than emotionalism. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Amen? So, I pray, mga kapatid, ang atin pong maikling pag-aaral ay makatulong sa inyo. Makatulong sa ating paglago
sa ating pagkaunawa sa Panginoon. Amen. So, salamat sa Diyos sa gabing ito. And I pray, mga kapatid, ma-inspire tayo. Yung mga susunod nating pag-aaralan, pag-usapan natin ang purpose ng pagkakalikha ng Panginoon sa atin upang tayo ay makabalik sa ating senses. Alam nyo ba, isa sa kasi sa effect ng kasalanan sa atin, na-lost na natin actually ang ating humanity. We are totally lost. Kaya kung bakit man si Christ ay nagkatawang tao, ay para ma-regain natin yung ating humanity, yung ating dignity. Si Christ ang nagbalik nun sa atin. Kasi talagang ligaw na tayo. Ang description nga ng Bible, para tayo mga tupa na nagpakaligaw-ligaw na. Hindi na natin alam yung pabalik. Kaya si Christ, nung siya'y nagkatawang tao, He demonstrated to us kung papaano ang sumamba sa Diyos ng buhay, papaano maging tao, papaano yung right function of man. Ibinalik niya sa atin actually ang ating humanity. Kaya nga siya tao. Kaya siya nagkatawang tao para sa atin. Amen. So pag-uusapan natin sa mga susunod na mga pag-aaral natin, yung kahalagahan ng pagkakalikha at yung purpose ng Panginoon. Bakit niya tayo nilikha? Bakit niya tinubos? At ito po yung isang malaking bagay para sa atin as Christians. So purihin ng Panginoon, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ama, maraming pong salamat sa gabing ito. Sinasamba ka po namin, O Lord, sa lahat ng iyong katotohanan. Kahabagan po kami at pagpalain, O Lord God. At patuloy mo kaming Panginoon na patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa aming mga kapalaluan, sa aming mga unbelief. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagmamayabang, Panginoon. Lord, nabubuhay kami sa biyaya mo lamang. At tanging sa iyo lamang, O Lord, kami nabubuhay sapagkat ikaw ang tumawag sa amin. You bought us, O Lord God. You owned us twice, Father God. And we thank you and we glorify you in our lives. Pagpalain mo po, mga kapatid, ang lahat ng kapatid na dumalo ngayong gabi. Bless us all, O Lord, at nawa katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan. This is our prayer and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.